Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Iting wala lagi
Pasibayo a Diyos, pupurienda ka ngayon oras sa iti. Salamat king peparumingo, ay ningat mo kami. At pasibayo o Diyos, at siyo kami king templo, bangka nito. Pasalamatan da ka at purienda ka o Diyos, king malang pinandit, kang gagawan kaya kami. Lagi mo kaming ingatan at liligtas, lalong-lalo na o Diyos. King virus, anong makananong at king kaya kaming paligid, pero Diyos, uli na ning kaya kang protection. Iti alalampasan mi, o Diyos, at ikay ing maning at kaya kami. Kaya marapat mong puryenda ka at pasalamatan, o Diyos, uli na ning lugod mo at lingap mo kaya kami. Kaya imbalang metong at metong kaya kami at yungeni, tunepin panandamin mi, ing kaya kang banal na Espiritu, at isentro mi ang kaya kaming pamisip at puso, bang kanita o Diyos, panandaman mi, nanuing mensaheng buring mong iparas kaya kami, kapamilatanan ng kaya kang anak kagamitan, nawa, tunepin magsalita ka kaya kami, pang kanita rening amanong areti, ilareng kaya kaming agagamit, kaya kaming pamibiyebye, bang kanita, lalo kaming mipasiknangan, bang kanita, harapan miya ing kaya kaming pamibiyebye, aldoldo. Pasibayo, Diyos, ikay ing magkarin, king balang metong at metong kaya kami, kaya beda rin kaya kaming kapatid, anong sanong magpuri mo naman at sasamba, karang-karelang sarasariling tuknangan. Panandaman mi, O Diyos, pasibayo, ing kaya kang presensya, ngayon oras sa iti. Salamat pundakal, at pasibayo, panandaman mi, ing kaya kang lugod at presensya kaya kami. Ito po yung kanakong dalangin kilagyo ng Jesus. Amen. Ang salita na nagbibigay buhay. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salita na nagbibigay buhay. Nahayag ang buhay, nakita naman siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinapangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Pinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikipag-isa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po at gayon din sa ating mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan at nasa ibang dako ng mundong ito na patuloy din sila sa pagkilala sa buhay na Diyos na kung saan kanilang pinapaniwalaan na sa gitna ng krisis na ito, tayo na mga anak ng Diyos ay makakasumpong ng panibagong mga pagpapala sa ating mga buhay. Kaya matuwid lamang na tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Ngayon at maging sa mga sumusunod na linggo, at bawat sandali, oras at araw siyempre ng ating mga buhay. Mga kapatid, kaapon po ay natapos ng matagumpay ang district conference na ginawa po dito sa ating lugar at tunay nga na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Nakarating yung ating mga kapastoran sa ating distrito, mga diakonisa,
at mga laiko, bagamat hindi lahat ay nakadalo, subalit itinuturing natin itong matagumpay at ligtas, no po. At siyempre po ang ating pasasalamat sa ating iglesia sapagkat ito po ay buong kagalakang tinanggap, no po. At wala pong registration yun. Kaya ganun na lamang po ang pasasalamat ng ating distrito sa ating iglesia sa San Vicente, sa Disciples United Methodist Church. At siyempre po sa araw na ito ay ating binabati ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Nawa patuloy na ibuhos ng Panginoong Diyos ang kanyang masaganang pagpapala sa ating mga kapatid na ito. At ganun din sa mga ating kapatid na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversaries. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos sa inyong sambahayan, nawa ang siyang patuloy ninyong maranasan. Punuan ng Diyos ang inyong tahanan ng pag-ibig na po at ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya muli, magandang umaga po sa ating lahat. Manualan ko po na yung bawat morning tamo good siya dahil kayong bawat pamagtalakad tamo kayong kakatamo bed na excited tamo magpuri kayong kakatamo Ginoo. Kaya katanda kayo pong talakad para sabi-sabi tamong itas yung kakatamo kapurian kayong kakatamo Ginoo. Sige po palakpak tala po rin gamat tam. Because He lives and we worship Him. Hallelujah! We sing My Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause You can live from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And You live, and You live, and You died, and You rose again on high, and You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. My Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause You can live from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And You live, and You live, and You died, and You rose again on high, and You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. And You live, and You live, and You died, and You rose again on high, and You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all You've done. Hallelujah. Kaya po itasala po ng kaman tamo and praises tamo kaya katamo Ginoo. Because He deserves everything. He deserves your praises. Hallelujah, Jesus. We sing, 'cause You can hear. 'Cause You can hear from the everlasting to the world. He came here for you, for us to live again.
Dapat mo po talaga na i-deliver tamo yung praises tamo. King kaya katamong Ginoo. Because in every day, in every moment of your life, He's there. He's always there. Ayalben kayo po itang interview ng Baron Geisler po kang Tony kang YouTube. And dakal po message yung tinataka ko. And I believe na message na lang Lord din. Dali mo para ako. Kaya katama ko. Kilala tayo nga po yung Baron at yung testimony na kiyang na. From broken to something beautiful. And I believe that Jesus is pouring His love for you this day. Receiving this healing not only for our hearts but also for our spirit. Sabi na po ng kanta, I search the world. We're always searching for the world. We're always searching for something that can fill us. But then, you came along and put me back together. And every failures and every flaws, alala po rin eh. Because He still called us friend. He is our friend. And now, there's no better day to worship the Lord because every day is made to worship the Lord. Kaya, i-declare tamo po itang init, i-deliver tamo ang Lord. And Lord, there's nothing better than you. And I believe, we believe that you can turn something broken into something beautiful. Let's just receive this. Hallelujah, Jesus. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. But you came along and put me back together. And every desire is now satisfied. Here in your love, His pouring His love today we sing. There's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. 'Cause I'm not afraid, let's declare, to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. We sing, oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. If He can overcome the grave, then He can turn you to something. There's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. This part, sabi na po, you turn mourning to dancing. And if you are experiencing right now, in this pandemic we are experiencing like we are always sad,
malungkot na ako. Pero, our God is alive and He can turn mourning into dancing. We sing. You turn mourning to dancing. You give beauty. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one. You turn grace. You turn grace into garden. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. There's nothing. Come on, let's sing. There's nothing. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Come on, let's not be afraid because He's better than anything. He's better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better He's than better than your failures. He's better than your flaws and sins. You turn grace into God. He can turn broken into something beautiful. to armies. You turn seas into highways. You're the only one. You're the only one who You turn grace into gardens. You turn grace into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only, let's sing that. You're the only one. You're the only one who can. You're the only one who can. Opo, Panginoon, kayo lamang ang makagagawa ng mga bagay na pambihira. Gagawin mong ang libingan na parang hardin. O dakilang Diyos, salamat sapagkat nararanasan ka namin bilang Diyos na makapangyarihan. Magawa mong palitan ang aming kalungkutan, ang aming pagdadalamhati ng kagalakan. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, kahit na pa ang COVID-19 na ito at ang marami ngayong apektado ng pandemyang ito, ang mga nasa higahan, Panginoong Diyos, ay tatayo. Mabibigyan ng panibagong kalakasan ang mga nanghihina. At gagaling, Panginoong Diyos, sa kanilang karamdaman. Hindi lamang ng karamdamang pisikal, kundi pa naman ng espiritual. Kung papaanong kayo ay namatay at muling nabuhay, Panginoong Diyos,
Ganoon kalaki ang aming pag-asa na walang anumang bagay na napakahirap na hindi mo kayang gawing magaan, madali para sa aming lahat. Kaya Panginoong Diyos, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong wagas at dakilang pag-ibig. At sa iyong biyaya, Panginoong Diyos, sapagkat kayo lamang ang siyang makapagbibigay sa amin ng tunay na kagalingan. At ganun din, Panginoong Diyos, ng kapatawaran. Kayo lamang ang siyang makapagbibigay sa amin ng buhay na kilalaning kaming matuwid sa inyong harapan. Sapagkat hindi namin magagawa, Panginoong Diyos, sa aming sarili. Sa taglay naming kainahan, karumian at kasalanan, Panginoong Diyos, ang libingan ang siyang aming tiyak na hantungan. Subalit, kayo na makapangyarihang Diyos na kayang gawing hardin ang libingan, nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sapagkat natitiyak naming sagana ang inyong habag upang hindi kami mabuhay sa ilalim ng takot. At ganun din, Panginoong Diyos, aming katakutan ang libingan. Bagkus, ang kagalakang naghihintay sa amin sa hardin, ang siyang patuloy na magbibigay ng lakas sa amin. Kaya, salamat po, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, hindi maalis sa aming isipan at sa aming mga puso, Panginoong Diyos, ang mga kapatid na patuloy na nahihirapan dahil sa kanilang karamdaman. Nais naming idulog sila sa inyong harapan, Panginoong Diyos. Na pagkalooban mo sila, kung hindi man sa kasalukuyan ng lubusang kagalingan, ang kapayapaan sa kanilang puso, sa kanilang isip. Kapayapaang hindi mapapantayan kahit na pa ng gaanong kalakasan ang aming tataglayan sa aming buhay. Panginoong Diyos, mayroon po kaming inihiling sa inyo sa umagang ito. Magkakapatid na humaharap sa isang matinding hamon at pagsubok ng buhay. Walang kasiguruhan, Panginoong Diyos, dahil sa mga mabibigat na pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Subalit, kilala ka namin, Panginoon, isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na nagmamahal, lalong-lalo na, Panginoong Diyos, sa mga taong nahihirapan, sa mga taong tinatalikuran, maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Subalit, kayo, Panginoong Diyos, at sa iba pang nagmamahal sa kanila, nananalangin sa kanila, dalangin po namin, Panginoon, ang kanilang kaligtasan, ang kanilang proteksyon laban sa COVID-19, at sa marami pang aming mga kapatid sa lugar na ito. Panginoon, salamat po. Patuloy ka naming
kikilalanin bilang Diyos na makapangyarihan, na gagawing mabuti, maayos ang mga bagay na ngayon, Panginoong Diyos, ay nakikita namin na parang libingan na puno ng kadiliman. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo kami sa umagang ito at patuloy nawa, ikaw ang aming masumpungan, nagbibigay ng kagalakan sa amin at ganun din, Panginoong Diyos, ng mga pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Every time I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Sabi sa Kawikaan, chapter 11, verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Dalatala po din kaya katamong handog para king kaya katamong Ginoo. Tunay nga, O Diyos, papuri at pasasalamat ang aming ipinagkakaloob sa inyo at kasama, Panginoong Diyos, ang mga handog na ito. Tanggapin niyo po at pagpalain upang ito'y magamit sa lalong ikatatatag at ikasusulong ng inyong kaharian dito sa lupa. At inyong pagpalain, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mga bagay na makapagkakaloob sa kanila ng kagalakan, mga pagpapala, Panginoong Diyos, ang siyang ibuhos mo sa bawat isa sa inyong mga anak. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Impong paumasa king Old Testament, miyakit yaking Psalm chapter 133. Ing legwaning pamisasan metong. Kasampat na at kalagong lalawan, potang ding me malening Diyos misasan metong langan. Mengari king larong mabanglu, king buntok mitugtog, at managlos karing balbas at talab ng baro ng Aaron. Mengari king ambon king bundok ning Hermon, ang mananabo king bundok-bundukan ning John. Karin ing ginu mengako na ing bendisyon na king bie alang angga. Impong pamasa king New Testament, miyakit ya po king John chapter 20 verses 19 to 31. Pepakit ya i Jesus karing aligad na. Kanitang bengi na ningaldo mo rin ito, mitipon lading alagad. Pakasara lading pasbul king lugal, nung nula makatipon uli na ning takot da karing Hudyo. Di natangya i Jesus at tinalakadya libutad da. Nga nakarela, kapayapan kekongan. Pangasabi na niti, pepakit na lakarela ding gamat na, at ing katalin dikingan na. Mesayala ding alagad, panakit da king ginu. Pasibayo na sinabing Jesus karela, kapayapan kekongan. Nung makanano na akong tinubod ning iba, makanyan da kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan niya ing banal a espiritu. Nung patawaran nyo la ding kasalanan na ning ninuman, mi patawaran la. Ing eyo patawaran, eya mi patawad. Ing pamag-alinlangan ng Tomas. Oneng i Tomas, ing mayayawos kambal, ing metong karing labing adwa, alayo inyang dinatangya i Jesus. Inya sinabi daring aliwang alagad kang Tomas, ikit miya ing ginu. Nga nang may kibat Tomas, eko maniwala hanggang ekula, akit ding bakas, ding pako karing gamat na, at itagkil ing daliri ko king bakas daring pako, at ing gamat ko king katalindikana. Pangalabas daring walungal do, makatipon lang pasibayo ding alagad king bale, at kaya bere i Tomas. Makasarala ding pasbul, oneng linob ya Jesus at tinalakadya libutad da. Nga ng Jesus karela, kapayapan kekongan. At saka na sinabi kang Tomas, lawen mula ding gamat ko at itagkil me keni ing taliri mo. Dala me keni ing gamat mo at itagkil me king katalindikan ko. E naka mag-alinlangan, maniwala na ka. May kibat ya i Tomas, ginuko at Diyos ko. Nga ng Jesus kang Tomas, maniwala na ka uling ikit mo ko? Mapalad la detang maniwala ka na ko, agyamang era ko ikit. Ing parasa na ning libro, ginawayang dakal at miyayaliwayang milagro Jesus, king akakit daring alagad na. Oneng ela makasulat keting libro. Misulat lading at keting libro, banyo maniwala kayo, king Jesus ya i Kristo. Inganak ning Diyos at king pamaniwala yu, mikabye kayo, king kapamilitana. Ipanwanan tamo po ka rin nga manong may basa.
Naniniwala po ba kayo na kayong lahat na nandirito ay mapalad? Sige, sabihin nga sa katabi mo, kaya mong banda mong wanan, mapalad ka, kapatid. Sige, sagutin mo naman ng mas higit kang mapalad. Yata parehas yan eh. Imetong mapalad yan mo, imetong higit siyang mapalad na. Subalit, yun po ang katotohanan, mga kapatid. Talagang sa buhay na ito ay mayroong mapapalad at mayroong higit na mapapalad o mapalad. Pinapasalamatan natin ang Panginoon sapagkat kung papaanong tayo'y nagiging mapalad, yun po ay hindi dahil sa atin, kundi pa naman dahil sa kanyang biyaya. Pero hindi natin maitatanggi na marahil sabihin ng iba sa mga kabataan o mga anak kung sila ay mayroong mga magulang na napakayaman. Na kahit pa ang anak o isang kabataan ay hindi nag-aral, kahit pa siya ay hindi nagtatrabaho, subalit dahil sa laki ng yaman ng kanyang mga magulang na tinutustusan ng lahat ng kanyang pangangailangan, ay maririnig niya sa mga tao na sabihing, siya'y mapalad. Sabihin sigurong, napakapalad mo. Ikaw ay ipinanganak na mayaman sapagkat ang iyong mga magulang ay napakayaman. Sa umagang ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ng mga salita ay hango po sa tekstong binasa kanina. At sa verse 29 ng ating teksto, sabi, "Blessed are they who have not sinned and yet have believed." Yan po ay nakasulat sa ating liturgy. Mapapalad yung mga taong sabi ni Jesus na hindi nila ako nakita, subalit sila'y naniniwala. Ito'y mula sa kanyang sinabi kay Tomas na sabi niya, naniniwala ka na dahil nakita mo ako. At pagkatapos sinabi ni Jesus, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ngayon gusto kong isipin natin mga kapatid, kung bakit sinabi ko sa inyong kayo'y mapalad, kayo'y pinagpala, sapagkat natitiyak kong ang bawat isa sa inyo ay sumasampalataya kay Jesus. At kayo na ngayon na sumasampalataya kay Jesus, ay natitiyak ko rin na wala pa sa inyo ang nakakita kay Jesus. Meron ba ditong makapagsasabing, nakita ko na si Jesus? Ako po, nakita ko na si Jesus.
sa panaginip. Minsan hindi ko makalimutan yung panaginip na yun. Yung mukha ay yung nakikita natin sa larawan, no po. Subalit hindi naman talaga tayo nakakasiguro na yun nga talaga ang mukha ni Jesus. Sa totoo lang, kung ating titingnan yung mga images of picture, iba't iba po ang mukha ni Jesus. No? Sa mga kapatid nating Katoliko, mayroong tinatawag na Black Nazarene. Talagang napakaitim po niyan. No? At sa iba namang larawan na mayroon sila ay maputi naman ang ating Panginoon. Yung larawang yon, siyempre yun ang ating nakikita at yun ang tumatatak sa ating isipan. Alam nyo, nung nanaginip ako, talagang yung mukhang-mukha yun. No po, yun ang aking nakita sa aking panaginip. At talaga pong pambihirang kagalakan yung aking naramdaman. No? Isipin niyo po, kahit yun ay isang panaginip lamang, pero talagang parang nakita ko ang mukha ng Panginoon. At yun ay nagdulot sa akin ng matinding kagalakan. Subalit, iba po ito ang pinag-uusapan natin. Tayo po'y mapalad sapagkat sa kabila ng hindi pa natin siya nakita, ay atin siyang pinapaniwalaan. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya naman, pasalamat po tayo dahil yung iba na nakakita sa Kanya, na hindi naniwala, ibig sabihin, hindi po yun mga mapapalad. Pero tayo po, dahil sa panahong ito lamang tayo isinilang sa mundong ito, ibinibilang nating yon ay isang pagpapala para sa atin. No? Lalong-lalo na yung pong mga hindi ipinanganak sa panahon ng matinding kahirapan. Meron po bang ipinanganak dito noong panahon ng Second World War? Meron po dito yung pinanganak noon? Sabagay, wala palang mga senior dito, no? Minsan mayroon po akong narinig sa kanila na talaga pong napakahirap daw, no, ang kanilang naranasan. Lalong-lalo na yung kanilang mga magulang. Siguro kinukwento ng kanilang mga magulang kung papaano na ang hirap na kanilang dinaanan. No? Subalit, tignan natin, tayo ay isinilang 2,000 taon alos ang lumipas, no po, mula nang ang ating Panginoong Hesus ay dumating dito sa mundong ito. Ipinanganak siya, lumaki, namatay at muling nabuhay. At napakapalad po ng mga taong nakakita sa Kanya at naniwala, no po. Subalit, nakakalungkot naman sa mga taong nakakita sa Kanya at hindi naniwala. At sa umagang ito, nais kong tignan natin na napakapalad natin na naniniwala sa Kanya na sa kabila ng hindi natin nakita, sapagkat ang mga salitang ito'y hindi lamang galing sa akin, kundi pa naman mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Na tayo'y ang mga taong naniniwala sa Kanya na hindi nakakita sa Kanya ay mga taong mapapalad. Subalit, nais kong bigyan ng pansin, bakit nga ba tayo mapalad? Ano pang mga bagay at mga dahilan na nagbibigay sa atin, nagdudulot sa atin upang sabihin nating tayo'y mapalad? Sa ating teksto,
nais kong bigyan ng pansin yung nangyari. Ang sabi sa ating teksto, noong unang dumating ang Panginoon, naratnan niya ang mga alagad, subalit isa doon ay wala, at siya ay si Tomas. At nung sabihin ng ibang mga alagad kay Tomas na, naparito ang ating Panginoon, naparito si Jesus, at siya'y muling nabuhay. Sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Hindi po naniwala si Tomas nang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At kung ating iisipin ngayon, kung ating mapagbulay-bulayan ang buhay ni Tomas, kumusta siya sa mga panahong yon? Habang ang ibang mga alagad na nakakita sa Panginoong Yesus ay napuno ng kapayapaan at ng kagalakan sa kanilang mga buhay at ganun din ng pag-asa. Subalit ang lahat ng yon ay wala kay Tomas. At dahil sa hindi paniniwala ni Tomas, isipin niyo po, kung ito'y magpapatuloy na ganito ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, at kung hindi na nagpakita sa kanya si Jesus, ano po kaya ang magiging kwento ng buhay ni Tomas? Subalit tayo po ay mapapalad. Kagaya ni Tomas, sasabihin ko ring siya ay mapalad sa kabila ng sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos na naniniwala siya dahil nakita niya ang Panginoon. Subalit, mapapalad yung hindi nakakita sa kanya, subalit sila'y naniwala. Bakit ko sinasabing mapalad pa rin si Tomas? At hindi rin po yan maikakaila ng lahat ng taong nag-aaral sa Ebanghelyo. Sapagkat pagkatapos na ang ating Panginoong Yesus ay nagpakita kay Tomas, ibang klaseng Tomas po ang nakita ng mga alagad o kasama niyang mga alagad at ng ibang mga tao. Ibang klaseng Tomas na yung nabuhay pagkatapos na magpakita sa kanya ang Panginoong Yesus. Salamat sa Panginoong Yesus sapagkat sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya, ang Panginoong Yesus ay hindi pa rin bumibitaw. He never give up. Despite of his unbelief. At maaring sabihin din natin, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, sa kabila ng kanyang mga kasalanan, sapagkat ang hindi paniniwala sa ating Panginoong Yesus sa kabila ng mga bagay na nakita nila noong una ay may tuturing na malaking pagkakamali at ganun din kasalanan. Subalit, salamat sa Panginoong Yesus. Sa kagaya ni Tomas, sa kabila ng hindi niya paniniwala, ang Panginoong Yesus ay hindi nagkaroon ng damdamin. Dahil hindi ka naniniwala, pababayaan na kita. Doon na lamang ako sa mga nagtitiwala o naniniwala sa akin. Subalit kung titignan natin, hindi lamang si Tomas ang mapalad. Mapalad din si Pedro.
si Pedro na itinanggi, ikinaila ang ating Panginoon. Subalit, isa rin si Pedro sa hinanap ng ating Panginoong Yesus nung siya'y muling nabuhay. Salamat, hindi bumitaw ang Panginoong Diyos sa mga tao noong una, kagaya kay Elias, na tumakas dahil sa takot na siya'y patayin. At para bang tinalikuran niya ang kanyang gawain. Para bang tumalikod na siya sa Diyos. Subalit, hindi bumitaw ang Panginoong Diyos. Nagpakita siya. Nangusap siya kay Elias. Sa mga tao na ang kanilang kaisipan ay napakadilim, na para bang ito'y sa loob ng libingan. Subalit, sa kalagayang iyon, sabi nga ng ating narinig na awit kanina sa praise and worship, no po, napakaganda, na yung libingan ay gagawin niyang isang hardin. From morning into dancing, ito'y napakagandang ating isipin, mga kapatid. Subalit, hindi ito aksidente lamang. Bakit nangyari? Alam niyo, ako'y naniniwala yung mga ibang sinabi ni Tomas noong una, yun ay mga deklarasyon. Halimbawa, yung sabi ni Tomas sa John 11, chapter 11, verse 16, Thomas said to his fellow disciples, "Let us all go along with the teacher, so that we may be die with him." Mga kapatid, tignan niyo po yung buhay ni Tomas. Napakatapang po ni Tomas, no? Marahil sinasabi natin, ay walang tatalo kay Pedro. No, sa lakas ng loob ni Pedro. Pero sa mga tagpong yun, sino ba ang nagikayat sa mga disipulo na samahan si Jesus at mamatay kasama ni Jesus, mamatay para kay Jesus? No? Yun po ay deklarasyon. Masasabi kong iyon ay deklarasyon sapagkat ito'y mangyayari at napatunayan sa buhay ni Tomas. Sa kanyang pagmimisyon. Sabi po sa istorya, siya'y namatay na naglilingkod sa Panginoong Yesus, sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, sabi po ng mga biblical scholar, si Thomas daw po ang siyang disipulo na nakarating sa bansang India. No? At doon po siya nag-evangelize. At mayroon ding naniniwala, mayroon pong sulat na ebanghelyo si Thomas. Nasabi ng mga ilang biblical scholar na ito ay isa sa nagiging source ng gospel ng 4 na ebanghelyo. Mayroong ganun pong paniniwala at pag-aaral. Pero isipin niyo mga kapatid, kung hindi nagpakita sa kanya si Jesus, ano kaya ang magiging katapusan ng kwento ni Tomas? Hanggang salita lamang pala si Tomas. Kagaya ng maraming tao, hanggang sa salita lamang sila magaling. Subalit, salamat sa buhay na Diyos. Hindi siya
nag-atubili sa kabila ng pagdududa ni Tomas, nagpakita pa rin si Jesus sa kanya. At isipin niyo po mga kapatid, kung ano pa yung mga bagay, kung ganun na lamang natapos ang buhay ni Tomas, paano na yung napakagandang mga salita ng Panginoong Yesus sa Biblia? Ito kayo'y masusulat. No. Kung wala si Tomas, kung wala si Tomas sa kwento, sa istorya ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus. Halimbawa po, sa John 14, chapter 14, verse 5 to 6. Alam niyo po, sigurado ito. Yung nakasulat dito. No? Sabi po, sa John 14, verse 5 to 6, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan? Eto na. Sino ba ang hindi nakakaalam ng versikulong ito? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, marami pong mananampalataya, marami pong mga tao ang naligtas dahil sa mga salitang ito. Nag-iba sila ng daan. Dati, ang alam dalang daang papunta sa kaligtasan ay yung ibang mga taong pinapaniwalaan o mga ribulto o anumang itong pinapaniwalaan ng tao. Subalit sabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At isa pa, tanging si Tomas ang nagsalita ng mga salitang ito. Sa verse 28 po ng ating teksto, sabi ni Tomas, o sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. My Lord and my God. Ito po'y isang napakagandang deklarasyon ng taong tumanggap ng matinding biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Ngayon ay sinasabi niya kay Jesus, My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko, Ikaw na ngayon ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw na ngayon ang Diyos ng aking buhay. Naniniwala ako sa iyo na kung papaano ka muling nabuhay, ay ganun din ako. Ako'y muling mabubuhay. Pangalawa, mapalad tayo sapagkat ang mga kailangan nating kaalaman upang tayo ay maligtas ay nandiriyan na. Nandyan lamang sa ating tabi. Sa ating mga tahanan. Sigurado po ay mayroon tayo niyan. Alam niyo na po ba kung ano to? Ano po yung sinasabi sa verse 32 ng ating teksto? Sabi po, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ano pong gusto kong sabihin dito sa inyo? Ano pong gusto kong ipakilala? Ano po itong mayroon tayo? No po, na sapat na kaalaman na makapagbibigay sa atin upang tayo'y maligtas, upang tayo'y magkaroon ng buhay. Malinaw po ang sinasabi rito, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat. Saan po ba isinulat?
Saan po ba isinulat ang mga kwento tungkol sa ating Panginoong Yesus? Tungkol sa kanyang pag-ibig, tungkol sa kanyang pagmamahal sa sangkatawan, tungkol sa kanyang pagparito na mula doon sa langit siya po ay pumunta rito upang manirahan kasama ng mga tao. Saan isinulat ang mga ito? Hindi po ba dito sa Biblia? Ano po yung sinasabi ng ating Article of Religion sa Article 5? Hindi po ba tinanong kahapon, kayo na umarap sa sa lay servant ministry, yung nag-i-screen? Sabi po dito sa ating Article number 5, ang banal na kasulatan ay naglalaman ng lahat ng bagay na kinakailangan para sa ikaliligtas. Hindi po ba napakapalad natin? Libre po nating mabili o kaya naman libre lang na ipinagkakaloob sa atin ng Biblia. Na nandirito yung lahat ng mga salita ng Panginoong Diyos, mga salitang ating kailangan upang atin siyang kilalanin at upang atin siyang tanggapin bilang Diyos na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Sabi po sa John chapter 5 verse 39, sabi po dito, in them you will find eternal life. Sa mga salita, sabi niya, doon makasusumpong kayo ng buhay na walang hanggan. And this very scripture speak about me. Sabi po ng ating Panginoong Yesus. No? Sa John chapter 5 verse 39. At dahil po dito, ako'y nakapag-isip na tignan ko nga yung magagandang mga acronym tungkol sa Bible. At meron po akong nakita. Sabi po, Bible, Believer's Instruction Before Leaving Earth. Pansinin niyo po, nakita ko po ito, pwede niyo pong i-search sa Google, Believer's Instruction Before Leaving Earth. Ang Biblia po daw, ito ay nagbibigay sa atin ng lahat ng katuruan, ng instruction, kung papaano tayo mabuhay, kung papaano tayo magsasalita, kung paano tayo kikilos, kung papaano natin paniniwalaan sa makanano tayong salpantayanan, makanano tayong suywan ing kakatamong Ginoo. Ing Biblia, kaya beking Article of Religion sa Sabiana, ayo panuwalan ing mituturo ay makasulat king Biblia. Etamo daw po dapat kanu panuwalan o kikilalanan na po ing nanuman bage at tuturo daring aliwa nung iti ay makasulat king Biblia. At alam niyo po, napakaganda rin ang sinasabi ni Apostol Pedro o Pablo tungkol sa Biblia. Nga po, sa 2 Timothy chapter 3 verses 16, ganito po ang sinasabi. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos. At sabi po, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan.
sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya totoo po that Bible is the believer's instruction before they leave this earth. Nandito po. Kaya mapalad po tayo. Mapalad po kayo na mayroong Biblia. Pero, tandaan niyo po, dapat po ito'y ating binabasa. Kahiya-hiya po tayo. Buhay po ang ibinuwis ng maraming Kristiyano sa Bible na ito upang ito'y mangyari na maging katulad nito. Buhay po ng maraming Kristiyano ang binuwis. Pagkatapos, hindi natin siya babasahin. Pang-display lamang natin. Hindi po ganyan yung mga naglalaman ng mga katotohanan, ng mga kaalaman upang tayo'y maligtas. Subalit, nakakalungkot po. Marami pong mga tao, maraming mananampalataya na sinasabi, napaka-ignorante po nila pagdating sa salita ng Panginoon. Marami pong ganyan. Nyapin po tang mga tuwiran labaluktot. Uling edalabalo ding sasabyanan ng kasulatan. King katataluan. Nanding gagawin kayo ng sermon na ini, bala ko, miras ko mo nga 10 minuto. Talagang gusto niya magsalitang mahuyat. Uling makanyanya mo po. Pangatlo, mapalad tayo dahil sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Pinagtibay niya ang ating pag-asa. Dahil sa pag-asang ito, tumitingin tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kamatayan at ngayon ay nasa maringal na kalagayan. Dahil tumingin tayo kay Jesus, hindi tayo mahihirapan. Sa kahit ano pa mang hirap, pagsubok, krisis na ating nararanasan ngayon, maging ang COVID-19 na ito. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, kung sa Kanya tayo nakatuon, sabi po ng banal na kasulatan, nabanggit ko noong Biyernes Santo ito, sa Hebrew chapter 12, verse 2 to 3, sabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Pansinan niya po ito. Siya na nagbibigay sa atin ng pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at sa ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. At sabi po sa verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panginahan ng loob. Dahil po sa ating nabuhay na Panginoon, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng kapanatagan sapagkat kung papaano napagtagumpayan ni Jesus ang lahat ng hirap, maging ang kamatayan, ay maaari din natin itong mapagtagumpayan. Nakakalungkot yung mga iba, hindi nila napagtagumpayan ang kamatayan dahil sa COVID-19.
Pero marami po sa kanila, ako'y naniniwala. Kagaya po ng kasama naming pastor, isa pong napakalapit sa aming mga Kapampangan, kaklase po namin siya sa seminaryo. At kabatsmate kaya, ni Pastor Gregorio Percival. Siya po ay namatay dahil sa COVID-19. Last week lamang po. At sa Tuesday po magkakaroon yung aming batch ng pagkilala na po sa kanya bilang isang pastor. Kagaya po niya, hindi man niya napagtagumpayan ang COVID-19 na ito at binawian siya ng buhay. Mga kapatid, tinanggap na niya ang reward ng ating Panginoong Yesus. Natalo man siya ng COVID-19. Pero mga kapatid, ang kagalakan, ang kaligtasan, ang siyang tiyak naman niyang tatanggapin sa kanyang buhay. Kagaya po ni Tomas, si Tomas ay may pag-asang buhay at mabubuhay. Ang sinabi niya nung una ay, sabi ko nga, ito isang deklarasyon. Let us die with Him. Maaring ang kanyang sinabi, mamatay tayong kasama ni Jesus sapagkat mabubuhay din tayong kasama ni Jesus. Mga kapatid, lahat po tayo ay mamamatay. Kung hindi tayo daratnan ng pagdating ng Panginoon, ang kamatayan po ang siyang ating tiyak na tatanggapin. Hindi nga lamang natin alam, yung iba namatay dahil sa COVID-19. Pero kung sila naman ay namatay na tumanggap ng pagpapala sa Panginoong Diyos dahil sila'y sumasampalataya, mapalad pa rin sila sapagkat tatamuin nila ang buhay na walang hanggan. Ang tatamuhin nila ay buhay na higit pa sa buhay na mayroon tayo ngayon dito sa lupa. Sapagkat ang buhay na tatamuhin nila ay buhay na hindi na maghihirap. Ang buhay na yon ay ligtas sa anumang pasakit, kagaya ng nararanasan ng marami sa atin sa panahon ito. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. At sa gitna ng krisis na ito, kay Jesus lamang tayo tumingin, mga kapatid. Sa Kanya tayo magtiwala. Sabi nga ng awit ng ating praise and worship, wala po siyang katulad. Siya lamang po. Higit sa kanino man, naihigit ang Diyos, ang ating Panginoong Yesus, kanino man. Kaya sa Kanya matatagpuan natin ang tunay na buhay, ang tunay na kapayapaan, kagaya ng tinanggap ng mga disipulo na inulit sa kanila ng Panginoong Yesus, tanggapin ninyo ang kapayapaan. Mga kapatid, kapayapaan po para sa ating lahat na nagtitiwala sa Panginoong Yesus bagamat hindi ninyo siya nakita, sapagkat kayo po ay mapalad. At higit pa tayong pagpapalain ng Panginoon kung ang tanging instruction
bago tayo umalis sa mundong ito, ay atin po itong binabasa, pinapag-aralan, sapagkat ito'y magbibigay sa atin ng ating tunay na pagkain ng ating kaluluwa, upang ang katawang ito ay hindi manghina, bagkus magkaroon ng patuloy na kagalakan at kasaganaan ng kalakasan. At gayon din, mga kapatid, tandaan natin, si Kristo ang siyang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Kaya sa gitna ng lahat ng ito, sa Kanya tayo tumingin at sa Kanya tayo sumampalataya. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos dahil sa maraming mga panahon na tayo'y tumatalikod sa Kanyang mga salita, hindi pa rin siya bumibitaw para sa atin. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Anda pa rin tayong patawarin at tanggapin ng Panginoon. At yun ang nangyari kay Tomas. Sa pangalawang pagkakataon, alam ng Diyos, alam ni Jesus, sa pagpasok niya sa tahanang yon, ay nandoroon si Tomas. Ang wag lamang po nating intaying mangyari ay yung panahong hindi natin nalalaman na panahon na paparito ang Panginoong Diyos at hindi tayo niya matatagpuan. At king dakal, mapapalyari king be, eta mo, pabustan malyari, na nakatamo asumpungan ng Diyos, king lugar, nung ka rin, lagi nakatamong asahan. King lagyo ng igpa ng anak at ng banal Espiritu. Amen.
Diyos, ingke ka salpantaya. Uling ikaitang menintun ke kami. Ikaitang may katagpo ke kami. Kalupa king bienang tumas. Nuan niya at nuan kami sumangid daring ke kaming kakulangan. Pahintunan niyo kami. At patawaran at tatanggapan. Salamat Ginoong Diyos. Kamila ko kapanaligan ke kami. Kalupa kang tumas baluyo. King mapupus, king kayang pamagduda ing bena. Uling maging mabunga, ing kayang biyek, kaybat na kayong ikit. At kami rin Ginoong Diyos, kaybat so kaming tinggap, kaybat so kaming petawaran. Ing kay kayong asan, yaitang maging mabunga kami, bilang Kristiyano, bilang kay kayong anak. Ginoong Diyos, salamat po. Uling mapupusing kay kaming be, king kasakitan. Mapupusing kay kaming be, king karokan. Uli na ning kay kaming talasalpantaya ating kang pengako. Angga king kawakasan. Abayin niyo kami. At paintunan niyo kami potang minsan mawawala kami. Potang minsan malilili kami. Ginoong Diyos, salamat po. Tuturing ming maragul akalam iti. At asabi mi Ginoo, mapalad kami. At urete rin kay kayong anak, at sulang ni Ginoong Diyos. Akatagpuyo la king lugar iti. At king karelang pangayat su, ing karelang puso bubuklat de kay kayo. Ding dakal na posibilidad, ang mga hayap, kayabe na ning biyalanangga. Ginong Diyos iti, at suya king karelang pamisip, king karelang pilubluban. Salamat Ginong Diyos king bayong oportunidad, apagkalubyo kay kami. Balang abak, ni paintulutan kaming migising. At king kay kaming pamanggising Ginong Diyos, ala nang may gitpasanang kay kaming paintunan, nung aliwamoy kayo, pasalamatan ang timurin, at malyaring asuywan, karing makatagan na panahon, oras ning kay kaming be. Ginong Diyos, salamat po, karing dakal, abage, ame nga palyari king kay kaming be, at may git, karetang dakalatag po, ning kay kaming be, at karanasan king kay kaming be, na eyo kami lalakwan, eyo kami susukuan. Salamat po. Itingeni magbungang tula kay kami. At magbunga Ginong Diyos, mayap king kay kang saup, king kay kang patnube, eya masayang ing biya pigkalub mo kay kami. Panwanan nyo la din kay kayong anak, lalong-lalo na ding miras king karelang Aldo Beitan, karing karelang wedding anniversary, karing anak yung patuloy susuyo kay kayo sumangid na ning masakit na pakirapan, sumangid na ning panganib,
Ginong Diyos, tutok nang din kay kayong anak. At ipanalangin ko la po kay kayo, Ginoo. King ing protection. Ipagkalubyo karela. Uling parang alanda kayo. King karelang be. King si kananda. Burida kayong asuywan. Inya iligtas sila po, Ginong Diyos. Karing sablang pinandit at panahon. Ning karelang be. Ding masakit, Ginoo, patuloy po lalapit milake kayo. Aplusan nyo la po, Ginoo, karing ke kayong mayupayang gamat. At ipagkalubyo po, Ginong Diyos, ing kapaldanan. At karing aliwa, Ginong Diyos, ala ng katiyakan pa, ala ng kasiguraduan pa. Ginoo, ipagkalub mo po, king karelang isip, ing kapanatagan, at king karelang puso ang timurin. Kapanatagan ay daman alagpasan ing biye o ing kamatayan ay tiking panahon na iti. Pero Ginong Diyos, ing makapanenaya karela, may gitsa king biye, aranasan mi, king yatong iti. Salamat po, Ginoo. Salamat po. At itinganin kay kaming panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos at sa atin ay ipagkaloob niya ang kanyang masaganang habag, biyaya at ang kanyang hindi kumukupas at nagmamaliw na pag-ibig at ganun din ang kanyang pagtulong sa atin upang ang kagalakan, ang kapayapaan at ang kaligtasan ang siyang ating tanggapin na ibibigay ng ating Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanpaman. Amen.